Pilipino, naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kauugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:08 sa aga. Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Cagdegros Occidental, lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Domingo mga kaabyanan, June 15, 2025. Mayong aga mga sa aton nga mga kauturan di mga bahin sa Pilipinas sa konsang kalibutan. Good morning, good afternoon, kag maayong gabi sa inyong nga tanan. Mga biyan, mag-aupda na kita to plus Jess 55 sa bunga aga, kag kami ang inyong mga alagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Torrechante, kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Good morning, especially sa aton nga mga tatay dira, no, nga nagapamati. Happy Father's Day sa inyo nga tanan. So bunga adlaw yan sa ulog naton ang mga amay, no? Bangod sa bunga adlaw, Father's Day mga kaabyanan. Happy Father's Day sa aton nga mga lolo, sa mga tatay, sa mga daddy, sa mga for dad naton nga nagapamati sa bunga aga, sa mga nagpakatatay nga mga nanay. Happy Father's Day sa inyo. Yes, and also diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginagreet man nato no ang mga amay diri sa Radyo Pilipinas Iloilo Station. Diri sa aton nga studio, may isa diri ka amay partner. Dakilang ama. Ma-describe naton ini siya nga dakilang ama. Yes. Pero gusto niya ko no gwapo ko no nga ama ang Tanan nga adjective pwede naton ihatag no sa aton nga mga amay, most especially subong adlaw sa Father's Day. Well, diri sa studio ang aton nga technician no from the engineering department naton. Si Sir Alan Defante. Happy Father's Day. Sino bang sa transmitter natin? Si Sir John. Sir Vermore. Sir Vermore. Happy Father's Day. Nga nag-leave kid last time para ipa-enroll sa iya nga bata. Nag-iba ka sa school supplies ng iya nga mga kabataan. Happy Father's Day, Sir Vermore, Sir Alan, and the rest no nga mga amay diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. And syempre, kamo man yung mga tagpalamati mga amay dira no sa nagatutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Yes, ang hambal mga abyan no, subong nga adlaw sa Domingo sa partner no. Kabay pa subong nga adlaw wala kay kami makita nga tatay nga nagaluto, nagapanglaban, nagapanglilhig, nagapamial sang kahoy. Kiti subong nga adlaw mga abyan no, kabay pa himuon naton ini extra special para sa aton nga mga tatay. Ang gusto naton makita is mapuno ang mga restaurant subong sa mga tatay naton. Uy, pero pwede man mapuno, partner, pero sino yung mabayad? Ay, amo na. Amo ng pamangkot, sino ayan mabayad? Yes. Kiti ang pagsaulog naton sa special day, although no, Father's Day, dapat every day ini siya. Correct. Pero isa ka adlaw mga abyan no kabay pa, let us make this day extra special, especially no sa kabataan nga ara pagira subong ang inyong mga tatay, mga lolo, kabay pa no nga ipabatsyag naton sa ila ang aton nga pagpalangga, ang aton nga pagpasalamat sa ila, pinaagi no sa pag-greet sa ila, and at the same time basi pwede nyo or tupad nyo dira subong ang inyong tatay o kung mga lolo, kung mga daddy kabay pa, hakuson ninyo sila mga abyano kung ikis ninyo sa ila. Kiti amo ni ang mga moments no nga napapasana all ang mga
tatay nga nagtaliwan na or mga bata no kung sa diin ang ina tatay nagtaliwan na so kabay pa kung ara pa dira subong ang inyo tatay kabay pa no ipabatsyag gininyo ang inyo nga pagpalangga subong nga Father's Day. Yes. Si Sir Alan na yan, no? Paano siya gin-greet sa iyang mga chikitings? Yes. I think no ang iya kapit kito ka sweet na sa iya feeling ko man. So aga pa ni siguro nakabaton sang Happy Father's Day o nag-approve siya buot sa lingon nakabaton gid man siya. Pero do last week ko pag in-greet si Sir Alan sang Happy Father's Day, siguro may may points pagid na no. Ay di ba si Sa mga pwede niya ma-invite sa kananay. yes, basta may meal ticket karon. May meal ticket. Pagtapos may na din stub, ihatag. meal stub. So, sa mga kauturan naton mga abin, subong nga adlaw sa Domingo, extra special man ang aton no nga igadulong sa inyo Correct. sa aton nga pagpangalagad sa programa ang rehiyon karon pati ko do may cake kita nga Uy. topic karon. Wow! Doon natakam-takam na ako, partner. Yes. Exciting mga abyan bakod later on mga abyan no kiti sa ulugon nato subong adlaw no ang Father's Day isa sa mga pagkaon no nga hatag pagit espesyal no sa aton nga pagsaulog subong nga adlaw sa Father's Day is yung cake partner no hindi gid iya manipatan ang cake birthday man anibersaryo Mother's Day man Father's Day o kung ano man nga selebrasyon ara gid ya partner ang cake anong favorite mo partner nga flavor. Bisan ano lang, no? 'Di ba? May pili ko ba kita? Yes, so sa cake no, kung may ara ikaw no sa nga sweet nga tooth no. Grabe gid ang imo pagpalangga Correct. sa cake. Oo. Kag Ikaw, feeling ko chocolate. hindi, Yema. cake. Yung paborito naton nga yema cake. So mga biyan topic naton later on no, sa aton nga pagpangalagad. Recently, isa mga biyan ka cake party ang ginuwan diri sa aton sa syudad sang Iloilo or sa Iloilo no kung sa diin ang mga cake artists naton coming from different provinces of Western Visayas and even gani mga biyan may taga Manila nga nagupo diri sa aton nag-join sa sining cake party partner. And bati ko partner no, may plano no ang isa ka grupo no sa mga cake artists diri sa aton sa Iloilo nga maghiwat mo sa nga 11 nga event no or pinakadako nga event para sa mga cake enthusiast naton no. Ibaluon naton later on sa no bala ini naton no hiwaton titiluyag nila partner no nga mangin another tourism event ini diri sa aton sa Iloilo considering nga ti madamo naman kita diri sa cake artist no so ila plano partner mag-ubra sang isa ka event tingob diri ang mga cake artist nato no kag maghiwat no sang sini nga event so hibaluon nato later on no ano ining first ever nga cake event diri sa aton no sa Iloilo nga kinaplano sang aton nga Iloilo Cake Artist Group. So makaupo natin later on partner ang ato no nga presidente sa Iloilo Cake Artist Group si Chef Brian Earl de la Cruz kag ang ato nga Vice President si Ma'am Jen Yu de Vinagracia. Later mga kabyanan, ato naman nga makaupod no ang Sandam Laglang kilala bilang modelong doktor 2025 Best Municipal Health Officer Award. Ang Municipal Health Officer sang New Washington Aklan no si Dr. Daystar Cedillo. Ato ni baloon no paano bala mangin kabahin no sang mga finalist for the modelong doktor Best Municipal Health Officer no balang ginagyan no ni Dr. Daystar Cedillo bago siya no kilalahon bilang modelong doktor 2025 and di baloon man naton no kung ano ang mga benepisyo kung ang isa ka doktor makabig nga modelong doktor no kay lain ang mga perception sang aton nga mga kauturan pag makita nilang multi-awarded ang isa ka doktor mas maengganyo pagid sila no nga magpakonsulta magpadulong sa mga rural health centers naton and of course naga-dream man nga mangin kaangay nila nga doktor.
sa mga aspiring naton partner no nga mangin doktor no kabay pa later on makadraw sila no sa inspiration no sa aton nga modelo nga doktor no kag paano ba lang mangin isa ka modelo no nga doktor no kay kita gusto naton no nga we excel no sa aton tagsa ka field pero lain partner no kung isa ikaw or ginkilala gid ikaw mismo nga modelo kumbaga what's in you nga aging kilala ikaw nga modelo so diskubrihon naton ina later on. Yes. Ilalahon pa naton no ang aton nga modelong Doktor 2025 isa ka aklanon from New Washington Aklan si Dr. Daystar Cedillo. And partner no, since we are celebrating subong no nga adlaw Father's Day partner no, makaupod naton makaupod naton mga abyan no espesyal nga mga bisita sa aton nga pagpangalagad subong nga aga partner, adoptive parents. Grabe partner no, halin sa journey nila bilang foster parents, nag-decide sila nga mangin adoptive parents. It takes courage partner no nga maubra ini partner no nga mag-welcome ikaw no sa isa ka bata sa imo mismo nga pamilya. And I believe partner no there is no other way to celebrate no sang aton nga Father's Day subong nga adlaw sang Domingo diri sa programa Ang Rehiyon karon than to share no sang istorya sang journey sang aton nga mga adoptive parents. Baloon naton mga abyan no ang journey no sang atong adoptive parents sanday Sir Charles Milos Manga and si Ma'am Richelle Verde Prado Manga. Ibaluon naton ini mga abyan ng ilang istorya. Ano pala ang deciding factor no nga nag-decide sila nga mag-foster and later on mangin adoptive parents. So makaupo naton na later on mga abyan no tanan naton partner nga guest subong nga aga live via Zoom. Yes. So balantayan mga abyan no ining aton man nga pakighinon-anon sa aton nga modelo nga doktor, sa aton nga mga chef later on, syempre no sa aton nga parents nga makaupod man subong nga aga. So yan naton partner pagpatugayon sa aton nga pagbalik. Yes, makaupod na naton live via Zoom ang aton nga modelong Doktor 2025 ang Municipal Health Officer sa New Washington Aklan si Dr. Daystar Cedillo. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Ang Rehiyon karon. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga mambababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Ang suwitsi ay pangmanghang, ang suwipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit
na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding grounds where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan. Maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayaw na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo na lang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong kompresor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto at hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang pagka-agresibo upon kaimulon, ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payansang imulinghod nga panghuna-una, gintudluan ka nga ihimutig ang imo ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkaadlo. Magtawag gilayon sa 242-0792 upon mag-report sa pinakamalapit nga istasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law ukon RA 9208 may silot nga bukos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon. Ini isa ka pahinumdum sang Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, KBP, kag ini nga istasyon. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio, sa magubat na bulubundukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno, nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin, galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto nyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangang nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho!
Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Oh, kamusta ng date ni Elmer? Sobra ka yatang in love. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina! Uy, Julie. Julie, ano nangyayari sa'yo? Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Nirape ka niya? Halika, pumunta tayo sa Police Women's Desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape. Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:39 sa aga. Sa gyapon mga kaabyanan ini si Hope Torrechante kag Marian Grace Saranieta sa ang rehiyon karon. Kag as promised mga kaabyanan makaupod naton ang aton nga modelong doktor 2025 all the way from the province of Aklan. Kag makaupod siya naton live via Zoom. Iga-share niya sa aton no ang nangin journey niya sa iya nga kadalagan bilang modelong doktor 2025 and also ang ilang nga mga initiatives partner sa banwasang New Washington sa probinsya sang Aklan. So yari na sa aton nga piyak nga linya live via Zoom mga kaabyanan si Dr. Daystar Cedillo, ang Municipal Health Officer sa New Washington, Aklan, ang aton nga modelong doktor and outstanding project in public health awardee. So, hi Doc, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga. Maayong aga, ma'am. Good morning to all po sa mga listeners niyo po. Yes. First of all, Doc, no, congratulations po for being named as Modelong Doktor 2025. Ano po yung ibig sabihin no, ng award na ito para sa inyo? Para po sa akin, sobrang saya po, no? Not only to me po, but to the whole team at saka ng buong LGU, New Washington at saka ng Aklan. Kasi nagbunga po no yung aming mga sacrifices kasi syempre hindi lang naman kahit yung award ako po yung nakatanggap but it's a team effort po talaga. So yun po, natutuwa po tayo dahil doon. Paano po yung naging journey natin dito, Doc Daystar, no? Ano po yung prosesong pinagdaanan niyo po bago po kayo kilalanin bilang modelong doktor this year po, no? Recently lang yung award na ito, very fresh. Po, for me po, it is actually a 6 years na po kasi akong municipal health officer. So, yung kabuuan na duration ko bilang municipal health officer, ito po yung parang naging masasabing conclusion or yun nga pagbibigay halaga sa 6 years na journey ko bilang municipal health officer kasi it started when it was not a big project initially. Ang unang goal ko lang was to really address a health issue. Tapos it turned out to be a impactful program. So natutuwa po tayo diyan. Anong health issue po ito, yung pressing issue dito sa New Washington, Aklan na in-address po natin as the Municipal Health Officer, Doc Daystar? Yes po. In 2019, dati
hindi ganun ka-comprehensive yung pag-implement namin ng mental health program. So, katulad ng ibang munisipyo, pinagkukunan lang sa amin yung listahan para mabigay yung libreng gamot, no? Pero one time, sinabihan ako ng punong barangay na meron ngang isang case na nagwawala sa bahay, no? Isang mental health problem. So pagpunta ko doon, talagang ano po it was really masasabi kong parang bumaba yung buong mundo ko kasi inhumane po yung nakita kong eksena wherein nakalagay sa tangkal po ba ay Big Pen po, no? Sa Ilonggo din. Doon nakalagay yung family member tapos naka-chain pa, nakagapos pa sa posas. So for me, ang initial reaction po natin doon ay sana ma-stop yung ganung practice, no? Kasi it was so inhumane. Naghanap tayo ng isang facility na pwede natin muna pansamantalang paglagyan or doon muna i-treat. Tapos eventually may mga learnings tayo na nakuha until na community-based practice na. Malaki na ang involvement ng community para sa implementasyon ng programa. At doon po tayo nakakuha ng award para sa best project. Tapos yung isa naman po is yung sa modelong doktor. Ito po yung pinagsama-samang years na pagtutok natin sa mga programa din, no, locally. Yun po. Yes. Doc, itong modelong doktor, did you apply for this? Were you nominated for this modeling doktor na award? I was nominated po by the regional officers natin dito sa Western Visayas. Kasi sa organization po namin, yung Association of Municipal Health Officers, merong provincial, merong regional, merong national level. Tapos, it so happen na ako rin po yung president po sa province namin. That's why yung nag-nominee is the regional officers po. Usually, Doc, sa mga search kasi meron parang interview, you need to... May mga process. So, dito sa modelong doktor, ano po ba? Nag-undergo ka rin po ba ng mga panel interview or any kind of interview for this? Yes po. Ang bali, nag-organize po yung association ng external panel judges composed of mga private organizations, may mga national different agencies po. Tapos I think that was May, na ano po, we had our final screening and final judging sa Unilab Manila. Ano po yung first reaction nyo, Doc, no, nung nalaman po ninyo na awardee po kayo ngayong taon na ito bilang modelong doktor? At first po, it was really sobrang nakaka-humble po kasi 6 po kaming finalist. Ang gaganda rin ng mga projects ng mga kasamahan ko. Isang surgery, gumawa ng surgical program sa Batangas. Yung isa naman, rehabilitation. Ang gaganda po ng project. So, para masabi na best yung project mo, among those magagandang project was really so humbling and nakaka-satisfy po na feeling. It's actually mixed emotions po na yung naramdaman natin initially kasi para rin po kasi sa staff ko na talagang again, this is not a one-man project. It's really a team effort. Natutuwa po tayo na mataas yung moral. Natuwa rin yung mga staff ko because of the award. Kasi nga, kahit paano na-recognize yung effort po namin sa locality namin.
Among the 6 finalists po ba, Doc, isang tao lang po ba, isang finalist lang po ba yung hihiranging modelong Doktor 2025? And it was you. Yes po. Yes po. Wow. Bale, dalawa po kasi yung award na nakuha po natin. Yung modelong doktor at saka yung best project. Wow. So, nakakatuwa po kasi this is all over the Philippines. So, National awardee. Yes. national po eh. So, And the only. alam po natin na yung mga municipal health officers medyo mahiyain, tahimik lang. That's why kahit na maraming projects po yan sila, hindi masyado, no? Nabibigyang halaga or napapa-televise or napapaalam sa tao. Yes, and it's worth mentioning, man partner, na he's the only no Yes. sa Western Visayas na Finalist. finalist Yes. for the modelong doktor 2025. Yes. Doc, curious po ako, ano po ba? Was it your dream talaga to become a doctor? Yes po, since I think elementary. But then, I was planning to be a heart surgeon. Pero I fell in love with public health. Nag-start po to nung Doctors to the Barrio ako. I was assigned first in Cebu, no? Tuburan, Cebu. It's a mountainous area in the northern part of Cebu. Tapos, i-share ko lang po yung kwento paano ako talagang full-fledged public health doctor po, no? One time nabigyan po ako ng buhay na manok at saka ng hilaw na papaya, no? So at first ayaw ko tanggapin to kasi for me, anong gagawin ko dito? Hindi naman ako marunong magluto. Pero sabi ng nurse po, ng staff ko na, Doc, tanggapin mo kasi yan lang ang meron sila tapos binigay pa sa'yo. So for me, wow, again, it was so para sa akin yun yung turning point po eh. So sometimes kasi no, like sa hospitals, kahit nabigay mo na lahat tapos sasabihin pa na I'll go for second opinion or hindi na value yung efforts po ng mga physicians natin, ng mga doktor. Pero in public health po kasi hindi lang isang patient ang kailangan mo i-address. It's the system, it's the community. So napaka-satisfying po ng for me it's not a trabaho eh. It's really my passion. Yes. And so far, Doc, parang hindi ka naman na-discourage because you decided na mangina public health na doctor instead of your first dream talaga. At first po, kasi syempre yung mga batch ko po sa USD Med po kasi ako. So yung mga kabatch ko po sa med school, ang lalaki na ng kita. Isang lang nila operation, sobrang siguro 3 months kong sweldo sa public health. Pero at the end of the day, this is about service po eh. I remember when I was interviewed during yung pagtanggap sa akin sa med school, sabi, bakit gusto ko maging doktor? Ang sabi ko, yung usual statement na I want to serve other people, parang ganun. Pero when I entered public health, hindi lang basta-basta sinabi, talagang ramdam mo na ito ay really serbisyo para sa tao. Secondary na lang yung mga pwede mong ano ba matawag dyan, yung mga perks or yung mga associated sa pagiging doctor, yung mga financial kung ano man po. Yes. Pero Doc, currently you are the Municipal Health Officer of New Washington, Aklan. So, taga-Aklan ka po, taga-New Washington ka talaga? Hindi po ako taga New Washington. I'm from Ibahay. My mother is from Ibahay, Aklan. Wow. Tapos yung father ko is from Dumaguete. So, pero I just want to
tell din na sa Iloilo ako nag-high school. So, nakakaintindi ako ng Ilonggo. Sometimes lang hindi ko na ma-distinguish kung Cebuano or Ilonggo. Oo. So, So, pwede palang mag-Bisaya si Oo. Doc, pwede din Kabalo ako mag-Hiligay mag-Bisaya. nun, and also Aklano. Yan, no? Yes. Doc, for those who are aspiring to become a doctor, ano po ba yung any advice for them, especially those na who wants to serve talaga the public, who Oo, wants to sa go into rural. public health? Oo. Ako, first and foremost, dapat 100% po muna tayo to enter med school kasi hindi po basta-basta mapagdadaanan. Yes. Whether you want to practice in the hospitals or clinical, tapos iba na naman po yung kailangan mong determination pagdating sa public health kasi sabi nga nila, this is the road less traveled by the doctors kasi nga po financially and hindi po ganun kataas compared to other branches po ng medicine, no? Pero dito nyo makikita kasi yung yung satisfaction nga at saka dito tayo kailangan ng tao since na konti lang yung pinipili ng public health. Talagang masasabi mo na once you choose this path, yung tao mismo ang mag-a-award sa iyo, yung tao mismo yung simpleng salamat doc na sasabihin sa iyo na talagang alam mong genuine. Iba po yung yung satisfaction niya. So sa mga nag-aspire po na maging doctor, especially to na nagko-consider public health as their path, no? You need determination at saka pagbutihin, no? It's from high school, college, and medicine, pagbutihin po pag-aaral at saka as early as now, learn to be with the community, learn to have relationship with community, with the media, with syempre may mga touches to ng politics kasi yung health system kasi natin dito is due to local government code, no? Boss natin are the politicians, so dapat marunong mag-navigate. Yes. And I think, partner, it takes courage for someone, for a doctor to choose itong yung public health kasi sabi nga ni Doc kanina, apart from aside sa public health, yung ibang mga specialization talagang malaki yung kinikita, but in public health parang hindi gaano kalaki. And he even experienced binigyan ng manok tsaka ng papaya in exchange ng payment. So Yes. And sa New Washington, Aklan, Doc, yung efforts po ninyo ay nakikita, no? Yung example dito is yung awards na nakuha ninyo recently, itong Modelong Doktor and also the Outstanding Project in Public Health. Ano pa po yung pwedeng asahan, no, ng mga aklanon sa inyo, ng mga residents po, no, ng New Washington sa Municipal Health Office po ng New Washington, Aklan? Hindi lang laman po sa New Washington, pero yung kabuoang probinsya and even sa buong Pilipinas po, no? Kasi one of the challenges na na-encounter namin is yung kulang tayo ng specialista, yung mga psychiatrists, no? Yes. So with this program, kaya pala na kahit walang psychiatric hospital or walang specialista, basta nagtutulungan lang yung community, maa-address natin yung stigma and discrimination ng mental health, no? Sana matanggal na ito. All it takes is commitment ng bawat stakeholders. Ang plano po namin talaga is dahan-dahan tong ipakita rin. Ang next step namin dito is the province-wide implementation. Then hopefully ma-share din namin sa probinsya ng Western Visayas. Then eventually makita ng buong Pilipinas po.
Wow, we look forward, Doc, no, na mapag-usapan pa po itong proyekto na ito. Very ambitious, pero I know this is very possible through your efforts and also sa collaboration po ng mga doktor at ng ating mga local government units and other private sectors. For sure, this will be very much possible. And looking forward na maka-guest ka po Yes. ulit dito sa mga programa ng Radyo Pilipinas to Yes. talk more about that project. Doc, magandang umaga po sa inyo and maraming salamat for the time na binigay niyo po dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Again, congratulations ang ating modelong doktor 2025. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you, Doc. Nabatian mga kaabyanan si Dr. Daystar Cedillo, ang Municipal Health Officer sa New Washington sa probinsya sang Aklan, ang ato niya modelong doktor 2025 and of course nga nakabaton man sang outstanding nga project health project sa Damlaglang. This is a feat for Western Visayas mga kaabyanan because siya lang ang nag-aisahan from the Western Visayas nga nakakuha sa modelong doktor 2025. Pero sa whole duration sang aton nga interview, naga-smile ako because you can really feel yung dedication sang isa ka public servant who really wants to serve sang iya nga community. And I hope we pray partner nga ang kaangay ni Doc ma-multiply pakit partner nga more than the money, more than partner hambagan ni Doc, more than the fame or the perks nga makuha mo sa bilang doktor ang importante dira, ang pamangkot dira by the end of the day is sino nabuligan mo, kanday sino ang kabuhi nga nabag-o mo. And I think he deserves that award partner nga mangin modelo nga doktor because he has a choice mo nga i-pursue ang iyang specialization nga gusto but he opted nga mangin public health doctor. Yes, nangin doctor to the barrio mga kaabyanan sa Cebu, ang pagganiniya sa kabukiran sa Cebu and subong Municipal Health Officer sa New Washington, Aklan, even sa short lang period sang time mga kaabyanan, nakaubra siya yan sa difference sa community. Ang bagani nila wala na sa kadugayon, wala sa edad yung pag-make sang difference kung ang tinutuyo mo gidya is to make a difference sa inyong community. So kudos. Kudos, congratulations kay Doc Daystar Cedillo, ang ato niya modelong doktor 2025 and hopefully masundan pa partner sa iban pa nga mga doktor naton diri sa Western Visayas nga mangin modelong doktor man sa mga madason nga mga tinuod. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 10:00 sa aga. Mga biyan sa ato nga pagbalik, ari na mga biyan, istoryahan ta na mga biyan ining bago lang nga ginhiwat nga Iloilo Cake Party. Grabe excited na ako partner makita kag ma-share later on sa mga viewers naton dira ang pila sa mga samples sa mga cake artist naton or cake nga ginobra sa mga cake artist naton diri sa Iloilo or sa Western Visayas. Basi pa man lang may meal stamp. Baka naman. Anyway, mga biyan sa aton nga pagbalik, makaupo naton sa Chef Brian Earl de la Cruz, presidente ng Iloilo Cake Artist Group, kag si Miss Jen de Venagracia, ang Vice President naman sa Iloilo Cake Artist Group. Istoryahan naton mga biyan kag iga-share nila sa aton mga biyan ang plano, isa sa pinakadako nga plano sa Cake Artist Group diri sa aton sa Iloilo nga event. Ano bala ini bantayan ini mga abyan sa pagbalik sa programa Ang Rehiyon Karon. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangka, suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala,
mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang suwit-sweet ay pang-mam-mam, ang suwit-ball ay pang-bum-ham, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo na lang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahirapan ang iyong compressor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, last 10 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rayon karon kagami ang inyong mga alagad, Marian Grace Aranyata kag Hope Torrechante. As mentioned earlier, mga abyan, isa ka matamis nga aga, partner subong, no, para sa aton diri sa programa ang Rayon karon. Bangon mga abyan, istoryahan naton ang ginhiwat recently, sin karon lang, no, nga isa ka cake party diri sa aton sa Iloilo kung sa diino nagtilingob ang mga cake artists naton. Coming from different provinces of Western Visayas and even mga abyan, no, may ara kita nga nag-upod man nga taga Manila. Agod istoryahon partner no ang or agod ipakigbahin sa ato no ining ginhiwat nga cake party naton kag ang plano partner nga maghiwas sang Iloilo Cake Festival. Yari mga abyan no mag-share sa aton ang aton nga mga bisita sa tay Chef Brian Earl de la Cruz, presidente sang Iloilo Cake Artist Group, kag si Ma'am Jen de Venagracia, Vice President sang Iloilo Cake Artist Group, nga yari na subong sa aton man nga Zoom. Mga ma'am and sir, good morning sa inyo. Isa ka matamis nga aga sa inyo nga duha. Morning. Yon.
morning sa tanang nagpalamati. Yon. Ma'am Jen, good morning sa imo. Hello, good morning. Yon. Chef, no, kag si Sir Brian and si Ma'am Jen, no, sila ni partner ang nag-organize recently, no, sang aton nga Iloilo Cake Party. Tell us about this, Chef, no, sang sini nga cake party nga inyo gin-organize, no. Ano bala ang tinutuyo? Sini kag sanday sino ang nag-share man, no, sang ilagin ubra nga mga cake sa siniman nga party? Actually, kung ara na dito na attending wala nga cake picnic. So, nag-start actually sa abroad. Then eventually, naging trend sa dito sa Philippines. So, nag-start siya, I think, from Luzon. Then, nag-amat-amat na sabi tayo sa Mindanao. So, sa amo naman yung part, nakita mo naman kita mo nakita ng mga street artists o mga bakers. Kaya ayun sila nga kung saan naman kita picnic na ginatawan. Pero minsan lang sa namin sa party para mag-different lang siya. Then, after sa todo, actually, supposedly, may ang target ng mga date para sa cake party. But, if yun na na kami makita sa venue, so lumog na mo sa June. So, isang time na to, nag-amat-amat actually na magdamo ang nag-join sa nag-party. So, ang purpose lang ng time niya is, mag-gather lang wala ang mga dito. But sa amo, nag-decide kami ng butangan ng isang program, ang cake picnic, yung wala sa cake party. So, nagbutangan sa team, then we encourage everyone na naman yun, hindi lang ilapit. Ang isa sa purpose ko nga ang niara sa cake party, not because nga mag-share lang sa cake, but also parang mas manilang ilang skills. So, since sa mga damo, kita diri sa mga home visits, diri sa Iloilo. And actually sa ating region, sa Panay. So, hindi sila ma-highlight since not everyone is given the right platform. So, hindi man makita man dahil. So, isa sa main purpose nito is para mas-okay sila i-explain at makita man sila all throughout sa nagtatalo sa amin. Yes. And sakto gid ina chef, no, ginahatagan naton platform kumbaga no or venue ang aton man nga mga cake artist, no. Kay kung hindi ikaw post dira partner sa Facebook, no, nga anyone basi may maka-recommend dira nga nagaubra sang cake, no, hindi naton makilala, no, ang pila sa mga cake artist naton diri sa Iloilo and how much more, no, sa bilog pagid nga Western Visayas. So, kumbaga, chef, no, this is the first time nga nag-gather ang tanan naton nga mga cake artist diri sa Western Visayas for that cake party. Before naman, ang group naman, ang Iloilo HRT, nag-gather naman kami for reunion lang actually, and then get together lang naman. Pero, this is the very first time nga nag-gather kami na ang talang participants before may dala yung kanya-kanya cake. Out of 106 plus na participants, I think more than 150 plus ang natulong dala. So, tangan na po, tangan na hindi kanya-kanya sila ang dala cake for sharing. Yun. How we wish partner nga ara kita dito, no, kung tilaw sa ginobra nga mga cakes ang aton man nga mga artist. Yes. And Chef Brian, no, do ano kabudlay mangin isa ka cake artist? Ano ang mga factors nga dapat i-consider, no, sa aton nga mga nagaubra kag nagadisenyo sa cake, Chef Brian? Actually, when it comes to cake design, ang always yung nakatangking sila, bigla talaga kung sa amoy ugat. Actually, ang style na ginastyle naman sa pag-isang cake decoration. So, may mga cake na po may mga dasig lang ko lang yung cake at mga cake and one. And may complex na isang cake na bagko, wala, it would take months of preparation. So, sa nagpag-sample sa ako, ito yung more on your flowers ako. So, take kong at least bago ba lang na mabuo ko sa flower. So, like, for example, ang salikod ko is actually, so, may sugar sila tayo. Oh, wow. So, more on, if I heard it right, no, more on flowers, ang imo niya, chef, nga gina-obra nga cake, no? Paano ikaw, kumbaga, no, naga-conceptualize nga, ay, for this one, amo ni siyang obrahon ko nga cake? Nag-consult ko actually sa client. So, nag-depende dito actually sa case sa client kung ano nila dito sa cake design. But
artist, try mo na yung tawag yun, yung convince mo ng SLP, pag-aaral ng kaya sa mga gusto mo sa iba kasi. At sa example nga, ang sa ngayon naging kung ma'am, 5 pieces sa sample, yung sa flower sa flower. So, usually kasi daan, mga dried flowers, doon hindi parang sa akin, doon hindi super ID lang yung importante kasi. Kasi yung mga treat lang, mga bulong, may color, so doon hindi sa mga food taste, not always cover yung good siya. Ako naman nga, ginagawa ko, instead of dried flowers or whole flowers, ay ginareplicate sa sugar. Pero chef, may mga kauturan kita no nga gusto nga mag-engage into baking and at the same time no magdisenyo sang cake. May ara bala sila sang school nga dapat pwede sila ka-enroll or pinaagi ayhan sa inyong organization pwede sila makatuon no kung paano magdisenyo sang isa ka cake. May ara bala lessons nga gina-conduct ang inyong organization, Chef Brian. Actually, dahil sa mga conduct sa mga classes yung online or face-to-face, sa mga, like, sa mga baking side, so ako consider actually, well, those instructors, kami nag-conduct kami sa demo, under sa Business Skill Philippines na brand, to those brand ambassador, kaya then, as I did sa mga demo, so may mga upcoming pag actually na World Food Expo or World Food Filipino. So, kami na doon may mga activities, like for example, si Jen, I think, with the business field, then ako naman with the theatre ako sa World Food Expo. Yun. Antes natin partner istoryahan ang sa Wolfex, no? Curious ako, Chef Brian, no? Halin sang una, Chef, no? Mahilig ka na gidman no mag-bake. Bisan sang gamay pa ikaw. Oo. Kaya ang nag-start actually sa mother, kung mahilig mag-ubra sa mga nag-start sa mga kapalit-trinkles, wala. Yung mga sambalay lang din sa pagdaan. Kung mag-bake man si mama before, pero hindi sa lain sa ginagawa, ito yung obra ko kaya sa mga super details kaya super elaborate sa mga tipikan. Yun. Gusto ko mapamangkotan tani si Ma'am Jen, no? But unfortunately, doon nadula sa aton nga Zoom, no? Si Miss Jen, no? But kay Chef Brian, no? Aside sa sining paghiwat naton, Chef, no? Sa cake party, there's also a plan, no? Sa inyong grupo, no? Nga maghiwat sa Iloilo Cake Festival. So tell us about this, Chef, no? Ano ba lang tinutuyo ninyo? Kag ano ang reason, kumbaga, no, for coming up for sa sining nga event nga hiwaton diri sa aton? Nag-start sa gabi sa Iloilo Cake Party. So, we wanted it to be bigger and grander. So, siyempre, subong pa lang nag-amidong kami long term sa ang Iloilo Cake Party ko kasi sa mga newly. So, since may mga trademark and mga issues na regarding sa food system, so we decided to finish kami nila into Iloilo Cake Festival. So, may mga plans na actually na may mga plans na. Ay, mag-consult ako ngayon kung yung consult na friend, which is ang professional in the field. So, ang mula naman, kung nag-consult ko sa professional, they can help you with materializing at ang idea. So, wala pa kami actually sa meeting sa mga officers. Pag yung meeting, kasabi ko, may planning ahead of time, dapat maplanahan for this year na Iloilo Cake Party. So, I plan to make it Iloilo Cake Festival sa Basit ngayon sa mga 2 days or 3 days. Depende kung ano nasa naman sa mga officers. At depende kung ano sa mga sponsors ng willing mag-start sa amin. So, ito kung ano pagod ko na mo, ang artist na mag-join sa amin. Aside sa ho ng 150 plus na nag-grow.
Sa Madason naton nga mga cake parties, Chef Brian, mga pila na ayhan no ka mga cake artist kag pilayan ka mga cakes no. Yes. Yung target naton nga matipon no for the future or sa Madason naton nga cake party. Kung pwede mo, so, at least mga 200 to 300. Honestly, ang sa last na Philippine party, sa akin na yung expected na 60, 70, 50 lang. Ang mga ginagawa ko, siyempre, wala expect na sinagdamo-damo. So, ginagawa ko yung 50, 60 lang din. Tapos, mga 2 days after posting, gagawin lang kaya nagbumas, wala ang mga nag-inquire and ang mga nag-register. Hindi ko kami nakibot. Then on the last day di ba ayun ang nagbinagaw. So actually, ang maximum na nag-register, mga 150 na nag-register. Pero since sila nga, bigyan nag-aayos ko na nag-apilit na pwede pa kayo nga daw, so yun ako siguro na lang naman. So, ang gano'n, actually, naka-filter sa last time, mga gano'n, mga 150. But, kung ano na nabigay ang pinakalas, ang mga nabigay sa mga at sila simple ko pang simple ang gano'n. Yes. Partner, subong nga month of June, no? I think madamo sa mga kasal nga Correct. ginahiwat subong. So, kamusta, Left chef, and no? Left and right ang aton nga mga kasal. So, masako bala subong ang aton no nga mga miyembros ng Cake Artist Group diri sa Iloilo. Damo-damo actually. I actually subong sa birthday celebration sa lubang labahan. Si Jen, bago na nag-release kasi, ang mga members na damo-damo, siguro mga order. So, happy Father's Day din sa tanan. Mga fathers, alam ko, head. Then, sa ako yung mga place na ginagalimit, kasi may preparation ako nga dinaansay sa office. So, medyo madugo ako yung preparation for the office. So, ako yung naglilis sa mga cake order. Sa Wofex naton, sir, no? Ano ang matabo? Bali, ma-present ka gid dira sang imo nga inobrahan, mademo ikaw. So, actually, sa office, ang Welcome Expo is actually an exposition sa mga brands, sa mga sa food and drink sa food and drink. So, sa mga gusto mag-business, pwede sila nakakadto pag mag-attend, mag-check sa mga suppliers. Then, in my case, I have project na nakaset sa Bihaka brand. So, I have sa Baker's Food Philippines, although hindi ko direct na mag-demo, so I will be I was in charge na mag-ubra sa isa ka food sample for the food. So, abangan niyo kung ano kayo food design and hindi ko kung ma-execute sa ngayon. So, isang ko sa mga yung preparahan ko sa doon. Then, ako yung demo booth under sa Plata booth number 189. Under sa Plata Food Incorporated. So, mademo ako sa Sugar Flowers. So, that's on June 19 at around 1 p.m. Ang wala sa ako yung demo dito. So, sa mga gusto mag-attend o gusto maglangka, pwede kang makakanto, pwede kang makalangka. So, admission is actually free. So, pwede kang makaregister na ba in advance or pwede kang pag-abot at kanina, hindi ka makaregister. Wow. Partner, excited ako. Kita World Food Expo. Piling ko dira ako. Yes, every time no kami mga event dira sa convention center no featuring sa mga pagkaon. Most especially food ang tema sa expo nga ini feeling ko ara ako. Yes. Do kag gusto ta makita no Oo, ining hambal kung ni paano chef. mag-piping. Tama ba sir? Piping na no ang tawag sang pag-design niya sa mga flowers no sa aton nga cake no paano ayhan si Yes. chef mag-ubra no sa mga bulak nga mga iya nga ibutang no sa disenyo sang iya nga cake. Yes. Chef, no, for those interested, no, nga gusto makig-angot no, sa imo or sa mga cake artist group naton diri sa Iloilo, no, may ara ka mo sang page or diin ka mo pwede mapalabot, no, especially those, although nga ti may ara kita sang mga store or mga restaurant diri partner no nga nagaubra sang cake pag for those nga gusto no nga i-personalize kumbaga no ang ilang nga cake no or makig-angot sa inyo nga mga cake artist group diin sila pwede makakagto sir no diin ka mo pwede ma-reach out. Ang sisibong ang among dabigan is close pa kasi planning to
Late stage pa lang ito sa Iloilo State Artist. So, ang group was actually meant for dito. Una, nag-gawa ko yung ideas, planning, and routine. But mag-obra kami for page. So, actually, yung obra na mo, ang more on networking, wala on the networking ng set. For example, pag hindi ko kaya i-cater, ipasa ka sa isa ko kasi friend na obra mo sa page. So, ito happen, actually, multiple times na naglakat ko sa Manila, naging sa akong for competition ng ganun. So, kaya ang nag-order din pa sa kanya sa friend kong ari dito sa sabi mo ba na hindi mo makita, magpapasahan ka sa client. Yes, So, huli order. Yes. Siyempre, honestly, sa kanang mo tayo order, hindi mo talang tayo stated. Pag ang tanong hindi mo tayo stated sa ibang, so ang ginagawa naman kung sino ang tayo, di makasa na lang naman. Para at least, hindi mo ba na gilaan sa gano'ng client. Ang ginagawa mo naman sila sa benta niya, mo na kaya, kami so mga tayo sa friend na hindi mo magpapasok. So, yun. Ginagawa mo sa kuhin sa client, pag-ibig mo tayo dito. Yes, may mga ano kita chef no, may mga kauturan kita no nga gusto magbakal sang cake pero intimidated sa presyo sang cake no. Especially kay katahom Yes. sa mga disenyo sa mga cake nga ginaobra ninyo no. So how do you price no sang inyong nga cake especially kay may craftsmanship nga involved diri Yes, no. yes. Hindi lang sabor sang cake mismo ang Ingredients. ginabasihan naton but at the same time yung inyo man nga creativity so paano ninyo make sure nga wala na ko compromise no ang inyong creativity sa presyo man no nga abot kaya para sa aton yung mga kauturan. Ako kung mag-set as a price, there are different factors actually na ginakonsider ko para makakamata ko sa isa para ako for the client. So, gina-ask ko kung ano ang size ng cake. Yes. Sila sa, like for example, sa 2 years ko na, sa 3 years na cake, sila ka-clear na lang edible. Yes. Then, pwede pa rin sa magdako ang size na depende sa customization, dala sa flavor, kung wala sa flavor ng others, like for example, ang seasonal balang flavor, so mga bigay pang ang blueberry, actually, ang seasonal ang sila flavor, so medyo mahal na sa size, so once ang 2,500 to 2,000, hindi abot sa isa kapili, ang blueberry, so, depende siya, so, difficulty ng design, so kung ano ka design o design, so, kapag sa factor na magtaas ang price ng inyong cake. So, usually, ang ginagawa ko sa mga clients sa gusto mag-order, so before kung mag-decide pang canvas ng gano'n, ask mo sa mga kakilala ng robot ng cake. So, or pwede kang makakadibala sa mga mall, ask mo sa mga cake shop pala, kanya sila sa mga price tags, just to give you a rough idea kung mga sila ang iguan sa isang cake. Yes. And I think no sa mga tagpalamati nato no or watchers naton sa buong aga no kabay pa no nga let's do away with that mentality ba na partner no nga kumbaga gin-order nyo na you are expecting a less ang price no kiti hamba gani nato no more than the ingredients ang time ang effort sang ato no nga mga cake artist sa pag-ubra sang isa ka cake ginbuhos dira. So amo na siya partner Pag no. may design pa na sila nga Yes. gusto ipasunod no Yes. sa mga artist nato may mga team na Yes. gusto i-incorporate. Yes. Nga abi nila hapos lang. Abi nila hapos Yes. lang. Manami ng tawon, makagalanyat, pero yung time nimo sa pag-ubra sang isa no ka cake, it takes how many hours? So that's why no sa aton man dira no nga mga Open-minded lang. Yes, open-minded no. Kagaba gani ni chef no, mga survey man kamo dira magpamangkot-mangkot kamo mag-canvas kamo dira no kung pila ang presyo kiti kung gusto nyo gid man sang kalidad sang manamit nga cake. So expect ninyo nga may ara sang presyo. Dira Correct. sa aton nga mga cake siguro. Kaginalauban naton na partner no makabalik si Miss Jen no, but unfortunately though until now wala gid nakabalik si Miss Jen no. Siguro chef no ang amo na lang gid siguro nga pangayoon sa imo no invite no sang amon nga mga tagpalamati sa mga upcoming events no sang aton man nga mga sang aton no nga Iloilo Cake Artist Group and at the same time sang imo no nga participation sa aton nga WooFex. So, sa mga willing sa mag-join sa
for the next year na cake party. So, sabi nila, ang cake na to, yung programa like, after isang ating cake party, ang Iloilo Cake Festival, bali, nag-uga na sa isang page para kasama yung update, pwede natin yung post na lang dito. Kaya, ang Iloilo Cake Party was actually posted sa personal ko na timeline. So, wala ako na-expect na mag-blow out. So, pwede ka nga makipag-anak sa ating mga Filipino artist member. So, damo ko actually mga member. Ang mula na ganun, nagpilitan yung mga wala sa iba. So, pwede ka pag-check sa ako na sa mga example para i-case ma-add ka lang sa group. And sa mga gusto ko na mag-attend sa World Food Expo or sa World Food Expo, yun lang actually yung admission, pwede ka makakad ko. So, ako, I will be displaying a good sample under the latest with the booth number 131, and I will be doing a silver flowers na demo under the booth booth number 189, 1 p.m. on June 19, 2025. Yun, kabay pa no sa mga kautura. Kabay pa, chef no, madamo pag no, after this interview na, madamo pag mag-inquire sa imo kung paano no maka-join no sa aton nga Iloilo Cake Artist Group, and hopefully chef no materialize ining plano naton to hold no sang cake festival diri sa Iloilo no. I'm sure no madamo sa mga Ilonggo, even not Ilonggo no, ang mga makalantaw no o kung makabati sang siniman no nga plan ninyo magakagto diri sa aton sa Iloilo no para nga mag-join, and hoping and praying for your successful chef no nga demo dira sa aton nga World Food Expo no sa Iloilo Convention Center. With this, chef no, hopefully ini last time nga makaubod ka naman diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you actually for giving us the time para i-share kung ang ara sa Iloilo Cake Artist sa Iloilo Cake Party. And thank you for also giving us time para invite po sa mga tumalang. And gusto nyo naman sa atin po sa World Food Expo. Yes, madamo nga salamat chef, and maayong aga sa imo no, and of course no kay Ma'am Jen man no, kabay pa nga sa next nato no makaupon naton liwat si Ma'am Jen de Venagracia. Madamo nga salamat chef, and maayong aga. There you have it mga apyan no, si Chef Brian Earl de la Cruz, ang presidente ng sang aton nga Iloilo Cake Artist Group, and kainano nakaupod man naton sa makadali si Ma'am Jen de Venagracia. I think kung madamo sang order ang ba ni Chef no, ang aton nga mga members no, mga cake artists nato na subong kay Father's Day no, and at the same time kada bulan sang June partner madamo ang nagapakasal. Correct. Part na no sa kultura sa mga Pinoy, basta may okasyon mga kaabyanan, no hindi kumpleto kung wala sang cake. No? Yes. Anniversary, birthday, kag ano pa da nga okasyon no. Oo, baptism, ara gidya sa sentro sang hapag no kun sa lamesa ang mga cake. So, yes. Habang nila, kung may cake ko no partner, naghatag ini ko no sa katamis sa imo nga kabuhi. And same even with sa New Year, no? Yes. Even sa New Year, sa Christmas, may cake, mga kaabyanan. Yes. Dahog ginaiya, Valentine's Day, bao, isa pa gid na. Yes. So, kabay pa no, diri sa aton sa Iloilo no, sa mga luyag no nga, magtuon partner no, hambal ni chef no, isa man siya partner no sa instructor Yes, nato no. So pwede ka pa maka-reach out kay Chef Brian no sa iyang Facebook page. And I would like to say thank you no kay Tita Riza Villaflor no, na nagbulig sa ato no, or Tita Riza Villaflor Garido no. Siya ni partner ang nag-ubra sang nanamitan ko man nga cake. Yeah. Wow. Dapat pa tilawan ta nang nanamitan mo nga cake. Yes. So thank you no kay Tita Riza no for helping us no nga malabot si chef no at makaupo naton diri sa aton nga pagpangalagan. Perfect man ini no, very timely man partner kita diri sa Iloilo City, kilala kita as the city UNESCO City for Gastronomy no. So dogin solidify pagid ang ini nga kumbaga nga pasidungog para sa Iloilo City kay hindi lang kita sa iban nga mga klase sa pagkaon, but also sa pastries naton that includes ang aton nga mga cake. Yun.
Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, last just 32 sa aga sa aton nga pagbalik partner no, konti na aton nga pagpadayon no sa sa ulog no sang aton nga Father's Day. Subong nung June 15 makaupo naton mga biyan ang aton ng foster parents or alin sa foster parents so nangin adoptive parents. Excited ako partner mapamatian ang ilang istorya. Antay Sir Charles Nilos Manga and Ma'am Richelle Verde Prado Manga. Ang ating adoptive parents. Kaluon natin mga biyan ng ilang journey bilang parents sa pagbalik sa programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sa bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, last just 35 sa aga. Sa gihapon mga abiyan, nagapamatika mo sa programa Ang Rehiyon Karon, kami inyo alagad, Marian Grace Aranyata, Kaghup Dorechante. Partner sa Biyernes no ang aton nga Regional Alternative Child Care Office sa Conraco Region 6 nagiwat no sang isa ka media forum in line with our celebration no sa 3rd Adoption and Alternative Child Care Week subong no or sa June 13. And may pila dito partner no sa aton nga mga foster and sa aton ng adoptive parents na nag-share no sang ilang journey. At syempre nung update man sang aton nga Rako sa ilan nga mga program. And this partner no subong nga Sunday since we are celebrating no sang aton nga Father's Day, ako gani ka others no better way to celebrate this no ang ini nga celebration than to have here with us no para mag-share sang ilang journey no from foster parents to adoptive parents. Mga biyan yari na sa aton nga Zoom ang aton nga mga bisita subong nga aga sa day Sir Charles Nilos Manga and si Ma'am Richelle Verde Prado Manga. Mga ma'am and sir, good morning sa inyo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning. Good morning. Yon, good morning ma'am and sir. Pasimiluyag ka mga tamyawon subong nga aga sa mga family and friends ninyo nga nagapamati subong. Good morning sa tanan. Tama pikadamo kung lawagon. So, good morning especially sa mga family kag happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Yon, and happy Father's Day man no kay sir no. Thank you so much for saying yes no sa nga makaupod kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo and at the same time mag-share no sang inyong mga journey ma'am and sir. Sige, una sa tanan ma'am and sir no, pwede nyo pala no mapakilala sa amon no ang inyong nga pamilya nyo kag ang inyong nga bata nga gin-foster and later on gin-adapt.
So, siguro, kami bilang couple, yes, I'm Rachel, kaya nga kami husband, si Attorney Charles. We started nga nag-foster sa iya since 17 days siya. Pagsubong ang ama niya, bata, ano na siya, turning 3 years old sa July 11. Yun. Ma'am and sir, no, curious ako, no, ano pala ang nagtulod sa inyo, no, nga mangina isa ka foster parents? Actually, no, naging licensed foster parents kami before pa kita yung pakasal, no, kay prior sa amon nga marriage, no, nang ano kami nang involved kami sa community service. So we have been helping sa mga institutions, no, pag nakita namon nga lain gid ya kung may ara sang family, no, nga may one-on-one care gid para sa kabataan, no. So lain gid ya bi ang aruga kung isa ka lang or duwa lang kamo kaysa sa grupo kamo nga palarehas kamo needs, no. So mas ano namon sang una nga makabulig kami sa development sa mga kabataan naton, no. So it's been there, no, since prior to marriage. It's really our advocacy to provide homes para sa mga kabataan. Grabe, partner, no? It takes courage ang bal nato, no? Nga mag-decide nga mangin foster parent, no? Not, hindi tanan maubra ini partner, no? Kag desidido. Pure love kit kiniya. This is an example sang pure love kiti. Kung wala ka sang love para diri mga kabyanan do, hindi mo ni maubra siguro, no? And speaking of pagiging foster parents, no? Especially before gali isang inyo nga marriage yan ang in foster parents na kamo, no? Paano ninyo ginpreparahan or ginprepare ang inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, no, sa inyong desisyon nga mangin isa ka foster parents? Yes, so in our case, prior pa yan, no, nang they've seen us nagbulig na gid sa mga kabataan, that's why it was very easy para sa ila nga ma-embrace man ang amon ni, no. And ang especially ng family ni Charles na mga very helpful magigya sa ila, so amo na nga hindi siya budlay. In terms of preparation, there's not much. Excited magigya ang kada isa, no, mag-welcome sa bata sa panimalay. Yes. Pero mga mom and sir, no, wala man kamo kumbaga nagpangduha-duha, no, nga mangin foster parent kiti madamo kita sang mabatian nga mga journey nila sa ila kabataan, kamo ya mismo wala kamo nakulbaan or wala kamo nagpangduha-duha? In my case, wala ko pagduwa-duwa. Kung gina-ask ko sa mga friends ko, no, kung paano ko nag-come up sa mga decision, it's like, natural na feeling that you just want to help and you're so moved that you actually want to do something about it. Siguro, though, it's like, tamaan ka mag-an, it did not really make me feel that decide ko, but I just feel that that so strong feeling nga gusto ko bigyan nga maging foster parent and later on maging adoptive parent. Yes, no, growing up pala nang we have been welcomed, no, sa family, no, and at the same time, no, ang amon nga family ang bagay ni Rachel, no, we have been welcoming people to our homes, no, mga cousins who would want to stay, no, even exchange students from the international community, no, may ara man kami. So hindi siya bago. That's why nga maano lang siya, though it comes naturally nga magbulig, no, nga mag-open sa inyong home, no. Kay every people nga gasulod sa aton is a different story to tell, no? Has a different story to tell. Yes, naging host parent kami, no? So ang tawag sa amin global parent, kaya siya nga global scale naman. So it's also one way man for us to make them feel ang love sa isa ka Filipino family, ang home setting sa Philippines man. Wow. Kasi siguro nadula ng pangduha-duha partner, it's because nga even ang ilatag sa ka mga pamilya very welcoming, open, wala sang discouragement, no, nga nabaton sa ila. So dako nga bagay, no, nga maghatag sang suporta para sa ila nga desisyon nga mangin foster parents. And give us a glimpse, ma'am, no, sir, sa inyong naging first few months as foster parents. Anong mga challenges, no? Anong mga
Anong mga Adjustment. pagbago nga gin ano ninyo no nga naagyan ninyo no as foster parents, especially prior no sa inyong marriage kamo yang nangin foster parents. Yes, no. Damo kita adjustment kay kung baby really mas ano siya no, mas require siya sang mas grabe man nga attention. At the same time na hindi siya kung ano no, kung foster care gid siya nga tuod-tuod kay before you were just helping tapos mga children nga medyo dagko na this time niya ma-witness mo gyud iya nga development kag you be there na ma-witness ang tanan niya man yung mga first sa life so very heartwarming so ma-adjust ka kay na wala ka man gid niya ginatun-an kung paano gid bala maging nanay no and the situation will just teach you sa mga pinaka challenge was there was a time nga na-hospitalize ang baby na mo no wala pa lang to siya months pa lang to siya so grabe gali ang kulba sa isa ka ginikanan and you will really actually feel it so and then kung gahalin kalawi kita no bilang professional may mga instances nga kinahanglan mag-attend sa mga seminar o may mga limuon kita me as a social worker so usually ara ako sa field so masubukan ka man no, that you can't really be there all the time and I think it's the experience of many mga parents no paano nila ma-balance ilang time and ensure no bisan busy sila you really have to spend time with the child kaya after all ang purpose nga naging foster parent kita kag naging adoptive parent kita is because we want to provide one-on-one care and attention sa bata that's why kinahanglan grabe gid ang imo nga commitment and when you love the child so much automatic man na siya you don't feel nga may gina-give up ka you're just happy because you know you're showing your love. Yes. Kasi, as per our experience, no, nga 17 days old ang baby sa transfer sa amon. No, so this time it's really it's the real thing, no, nga parehas kaya po nga may baby, no, so it was an adjustment, but thankfully, no, we have our families to support us, no, kung medyo hindi na kami kabalo, para si mama, no, for the past first months, ara man si mama niya staying with us. So kung sa una you sleep sang baby pa magtulog dugay-dugay mabugtaw kabantayan mo kung giginhawa pa kaya kahipos wala kay so it's really the joy of being first time man nga parents to a baby no so it's really an experience that later on you would look back na paano namon to na survive man how were we able to adjust no nga kadasig sa pagkatabo no June gin-inform kami na may baby pagkatugara na siya no so it's really I think no it was meant no to happen kasi we were happy. Yeah, and you will feel nga daw chosen ka mo. So it's really something that you have to value. Why of all people no sa amon ginhatag. Yes. By the way, sir, no, ma'am, were you able to choose kung sino nga bata or paano yung pagpili no sa bata nga itatapon ninyo? So kay nag-apply na kami, part kami sa ilang recognized na licensed foster parents, so may matching na ginatawag no. So grabe na nga process para ma-assess nila kung malantaw kung kay sino siya ma-match, kay sino nga family ang makahatag sa particular needs ng bata sa quality man namon para ma-ensure ang best interest ng bata. So may ara go through siya sa process. Yes. Hindi kita ang kapili. Why it's still that you were just chosen and it's God's grace and intervention. Yes. Mga ma'am and sir, no, you've mentioned nga 17 days pa lang no sa ginhatag sa inyo ang baby no and at first foster parents. So ano ang turning point nga nag-decide ka mo no nga maging adoptive parents na this time? No, actually naman nga journey ka very unique yan no. Kaya as mentioned, nag-start as foster parent but night 1 pa lang yan sa baby naman ay decisional talaga niya yan ang kahuntan niya permanent. Kaya as we know, ang foster parent is temporary siya and we feel nga ang bata no
ginentrust sa amon that time ba namon deserve yan nga kami nagiging iya nga maging parent ano man no, and we really have that natural feeling. That's why nag-ano kami na yon, naghambal kami na yon sa RACO that we have the intention na mag-apply bilang adoptive parent. Yes. Kag nag-go through man itang another process para sa process naman niya sa adoption because we want to give ang ang permanent niya home and we want to be the parents na gigya sa bata. Kaya thankfully, no, na-match man kami sa iya. No? So, medyo pilaman ka sleepless nights, no, thinking ako ma-match kami or hindi. But with God's grace, no, na-match kami sa iya. So, we are happy. We are happy, really happy about it. Kaya ambal ganin ni Dr. Shal, no, since day one, we have been praying for it, no. We have been wanting it, no. Gusto namon nga kami nang iya nga manging family, no, nga permanent. Kaya may iya experience, no, nga halin siya sa lain nga biological parent. Kag gusto namon hindi na siya liwat mag-adjust, mag-go through sa adjustment naman, no, sa lain nga family, no. Kag nakita namon kung paano siya palanggaon man sa mga tao sa palibot namon actually. May emotional attachment na Yes, no? yes. Though hindi ko ma-imagine man gani, ma'am and sir, kung ang ang bata nga na Multi-foster. gin-adapt man sa another family, no, especially kay kamo ang nag-rear Yes. from 17-day-old, no, nga sang ara pa siya, sa 17 days pa lang siya hasta subong, no. So God's blessing, kumbaga. Oo, ang kumbaga ining, doon na-orchestrate paghatag. na niya sa Yes, universe nga kamo gid yan, no, ang para sa iya. Yes. Pero ma'am and sir, no, ano ang mga na-discover nyo from each other, no? Sang nag-abot na ining baby sa inyo? Anong na-discover mo, Ma'am Risha, kay sir, no? And sir, ano na-discover mo kay ma'am? Sige. So, mas ma-appreciate, ninyo man nga marriage. Kasi may, aside sa inyo nga duwa, may ara ka mo gina-nurture ka, gina-atipan, nga bata. And you become more sensitive to one another. At the same time, no, na-discover naman, sa una, grabe ka niya ka-attention, gusto make decision. Sige, kanto na or let's do this. But kung may bata na, no, you have to consider, kaya primarily, ang bata. And you become more conscious of your safety. Kasi gusto mo yung ang bata nga nag-commit ka nga maging parent niya ka. Gusto mo nga maka-witness ka sa mga tanan-yaman nga milestones sa iya nga life. Yes, no, and may ma-discover ka man din, no, nga something new from you, no, sa self ko, no, sa imong partner, no, kagang dynamics, no, sa inyo nga relationship, somewhat got changed man kag siguro isa sa mga notable kung nga na kita, no, sa changes kay Richelle after sa mas naging careful, no, sa mga hindi na muna ka spontaneous ang amon yung mga decisions, no, and at the same time gid siya very very caring katama, no, sa bata, no, hindi pwedeng madula siya sa amon nga panglantaw, no, pag siya pag si Richelle pag ang bata gul pila nadulat di na to siya lantaw ta, so no ka very mother instinct nga grabe yung mother instinct, no, sa bata. Yes. Sir and ma'am, no, curious ako because there are some adoptive nga kabataan, no, nga when they grow up, gusto nila makilala ang ilang biological parents. Are you open to that idea? Sa process ng adoption, kita na gina-orient, kita na agatan kita na orientation. So, actually mandatory na i-disclose sa ila later on sa ang ila nga journey kung paano sila nakalabot sa amon. And if the time comes, no, nga pangitaon niya, kung there are means possible, so we're very open on it. But sa subong, no, ginano na siya, ang part sa process, gina-exert ang tanan ni effort through sang RACO, nga makita. That's why gin-publish man na siya. Yes. Oo, pero for now, no, wala man kami may isabat sa iya, kundi iya biological parents. Wala man kami kabalo kung diin, no. But then later on, if she would decide to look for her biological family, we are open to help her, man. It's part of being her, no, as a person. Yes. No, so we are open to that, man. And nakita ko, partner, no, ang kasadya ni Sir Charles, kaya inapag-open sa camera nato, no, during this interview, no, ang inyong kasadya,
ano ang nabatyagan mo sa buong Attorney Charles, no? Sa sini nga Father's Day nga you are celebrating this special day, no? Sa kaupo ng imo nga bata dira and kaupo ng imo man nga asawa. Actually, it's really, lain na siya nga experience ng Father's Day. Although sa una, may mga greet man Happy Father's Day, kahit may mga kabataan, kita nga kinabuligan, ang pangantaw sa aton is father na gid, no? Pero lain man, no? Lain gid akong sila, no? Kung silang imuupod, no? Kagina, aga pa, no? Although kabaluma kung ginahutikan siya kay 2 years old pa lang sama, gaba siya, Happy Father's Day, Daddy, I love you. So, it's really happy, no? It's a heartwarming words no nga mabatian mo aga pa no kag medyo medyo nagpakaklingi ang baby this morning no gusto niya ako mahungit sa iya so nagpahungit man siya for breakfast so it's really happy no it's really every time no nga magpuli ka sa balay it's a break from that from work from the stress from work no pero pagpuli mo sa balay it's it's a break, it's a breather, no? May ka-inspiration every day to move forward. Yes, especially kay Mac 3 years old na siya, no? Pwede na siya kahambal. Happy Father's Day. Yes. So, yes. lain pagid niya eh. Kung, kasi siya, early siya na-expose sa school playing experience. So, very expressive siya. Oh. Pero ma'am, no? Anong inyong hopes or anong inyong dream, no? Para sa future or futuro sa inyong bata, no? Yes, no. So, ako personally, I want her to discover kung anong iyang personal niya dream and then I'll just support her kung ano man na. We want her to grow up to be a good person, no? Who would also do good things for the community, no? We hope and pray, no? She grows up, no? Puno sang pagpalangga, no? She would always feel safe and she would always feel secure, no? Sa mga tao, sa palibot niya. And at the same time, no? Later on, when she has her hopes and dreams na of her own, no? Kung anong gusto niya maging pagdako niya, we will be there to support her, no? We will always be there to be her cheerleaders, no, every time nga may ara siya. And at the same time, we would want her to feel, no, it's okay later on when there will be bumps on the road, no, kay ara si mommy and daddy niya who will be there to push her again and to hold her, no, and to assist her in reaching that dreams, no, kaya hindi siya mahadlok mag-try new things because ari kami magsuporta sa iya. And ang beauty sa digital world, kay later, no, kung magdako na siya, malantaw niya ni, kag mabatian niya yung message niya, ang matahong na mensahe, nga ginbilin siyang, or ginhambal sa iyang parents, no. And siguro na-notice nyo man, ma'am and sir, partner, no, nga ang mga conversations like this, no, hindi masyado ninyo mabatian online, no, yung foster parents, no, yung adoptive parents, topics on adoption, no, and foster care. Nag-decide ka mo, no, nga mag-say yes sa sini nga interview. Do ano ka importante, no, nga ma-share man nato, no, ang istorya nga ini sa iban. Yes, so kakadamo man no sang misinformation and at the same time nakita namon nga dapat i-advocate gid ya. We need many gid ya nga foster parents, we need many nga adoptive parents. Kinahanglan gid sila sa community, kinahanglan magpadamo. That's why siguro no as a message na lang man sa mga ga-consider, if you feel that voice bisan gamay na siya, may what if, or you feel that it seems you're interested, listen, give it a chance, attend sa orientation, ask questions sa Rako, no, makita man sila online, and then pray for it, and we are hopeful no, that you will really decide. It's one of the best nga experiences ever, and it's really life-changing. Yes, no, and siguro it's part man also of the advocacy, no, nga it's not something na dapat ginatago, no, it's something that you have to embrace, no, kahit it's a beautiful thing, it's a beautiful story, no, it's not something na dapat
ginakahuya or ginatago, no? Kay kalaban nagdako kita binong ang mga amo ng mga stories, no? Kita ta sa sini nga ulihin nagakabalaan, no? Kaya tapos may mga dramas, so but it's really something, it's a story worth sharing, no? Because it's a story of new beginnings, it's a story of hope, and it's one of the greatest love story that people would ever hear, no? Because it's really out of love, no? It's parenting out of love, no? Anyone can give birth, but not everyone could give that love, no? So you have to really, we really want to share this story, and every time we talk about it, no, either via interview or via casual conversations with our friends, we always tell them that it's really something that has developed our relationship, no, and us as a person, as individuals. No? Yes. Wala na ko may mahambal, partner. Kaginap ako nagawa. Sa ako nga okay, hearing this, no, from parents, ang duha, no, katawo nga open, nga magbaton sa isa ka bata sa ilang family. Yes. Thank you so much, no, ma'am, sir, for the opportunity na may baluan ang inyong istorya, the opportunity to spark inspiration man, no, sa iba nga makapamati isang siningang programa via Facebook or sa radyo, no. Thank you so much, no, for taking the time na makaupod kami subong nga Father's Day. Celebrate ang Father's Day online. Again, thank you so much, Madam Ogit, nga salamat sa inyong tiyempo. Maayong aga. Thank you. Maayong aga. There you have it, mga abyan, ng aton nga mga adoptive parents, Sir Charles Dilos Mangka and si Ma'am Michelle Verde Prado Mangka. Abali ma'am kaina partner, no, luya ko emphasize nga wala blueprint, kumbaga, no, wala sila sang ginakapyutan nga blueprint para mangin parents, pero no, ang ilang nga capital diri partner is yung pagpalangga. Yeah. Actually, ang entire story nga ini, mga kabyanan, love gid niya ang pinaka foundation, no, kay kabutlay gid ya mangin isa ka ginikanan kung wala ka malang gali isang pagpalangga, no, wala ka malang gali isang desire para nga mag-rear sang isa ka bata, no. So again, grabe nga saludo ang aton gina-extend sa kay Sir Charles, kay Ma'am Richelle, and syempre again kay Sir Charles, no, happy Father's Day sa iya. Yes. Partner, may makita kita nga mga istorya, no, sa mga news, no, nga may ara sa mga ginabilin nga bata, no, ginabili nila sa hindi nila kilala, ginabilin sa balay o kung diin man da. Here comes, no, duha ka tawo nga openly, nga willing magpadako sang isa ka bata nga hindi gani nila kadugo. So kapay pa we draw inspiration from these two people, mga abyano, nga wala na sa dugo. Kung ang imo nga pagpalangga sa isa ka bata ara, I think partner magasaler gina siya. Yes, and it's about time man, no, nga i-embrace maninaton nga klase sang child rearing partner, no, nga not necessarily dapat kagid, no, kumbaga imo gid dapat bata ang imo i-rear, no. So thank you also sa DSWD sa pag-extend, no, sang knowledge about this, no, ang foster care and also adoption para nga mas may baluan sa mas madamo nga mga Pilipino. Yes, thank you so much sa aton nga Rako, no, sa sinino nga paghatag sa aton sang time, no, sa pag-recommend kanay ma'am and sir, no, to share their story with us subong nga aga diri, no. I think there's no other better way to end sang aton partner nga programa subong, no, sa ang rehiyon karon, no, than hearing the story sang story sang journey, no, natay Sir and Ma'am Charles and Richelle. Paghinap ako partner nagawa mo na sang ako nga kay makatalandog balatsagon partner, no, ang ining ginubra, no, ni Sir Charles and ni Ma'am Richelle. And duha lang ni sila partner during the forum may nag-share pag idong iba naton ng mga adoptive parents and foster parents. Kagi pa mangkot naton partner kiti sa subong, no, there are some people young generations naton nga naga-prefer partner, no, to live alone, no, or gipa mangkot naton partner kung pwede ba na maka-apply, no, ang mga single. And they said yes, pwede, no, as long as ma-meet nimo ang criteria, no, as long as mapaidalom ikaw, no, sa mga proseso. Yes.
As long as may proof partner no nga may kakayahan ikaw to raise a child or to become a foster parent, okay gid. So sa mga nagaplano dira no nga couple man, pwede gid mga abyan mo makapalapit sa aton nga Raco Western Visayas. And we hope to share no diri sa programa ang rehiyon karon kag sa ibang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo ang kaangay sini mga heartwarming stories naton partner. Siyempre, gusto man natin partner pasalamatan ng aton man nga iba niya mga dinapit no diri sa programa si Dr. Daystar Cedillo, ang aton nga modelong doktor no, ang Municipal Health Officer sa New Washington, Aklan. Yes, and thank you man kay Sir Brian Earl de la Cruz, Presidente ng Iloilo Cake Artist Group, ang anong Vice President si Ma'am Jenny de Venagracia. And of course, so, sa pag-unang ginaton tapos nga nakaupo di or na interview si Sir Charles and si Ma'am Michelle, madamo kay nga salamat. At kay Ma'am Karen Bermejo, madamo nga salamat, Ma'am. Thank you man sa amon nga mga katuwang technical sa studio, Alan Defante kag sa amon transmitter, Sir Vermore Aventura. Di na bala ang mga tatay naton kag ang mga nanay man buwas sa pag-umpisa sa aton nga school year 2025 to 2026. Aga naman kita magbugtaw no para maghanda no sang balon, sa pagkaon sang aton nga mga kabataan kabay pa no, let us use this day nga maka-celebrate no kaupo ng aton kabataan kag mga tatay and nanay dira. Mga biyan kami na lang kita inyong mga nangin alagad. Ako si Marian Grace Ereniata. Kag Hope Torrechante, kag iniang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.